wisdom of God. That's the next on the list. Basahin po natin, James 1 to 5. 1 verse 5. Ready, and go! Lacks wisdom? Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach. And ano mangyari? It will be given to him. Amen? So, ganun lang po kasimple. Kulang ba kayo sa wisdom? Kasi minsan meron tayong mga sitwasyon, no? Lord, paano bang gagawin ko dito? Kailangan ko ng solusyon. Pag kailangan nyo ng solusyon, lapit lang kagad sa Panginoon. Bibigyan ka liberally or generously. Yung hiningi mo, sobra-sobra pa. Sukdulan ang kanyang ibibigay. Amen? At hindi kanya sisitahin. No? Without reproach yan. Ibibigay daw po sa inyo. Pangako ng Diyos. Amen? So hindi mo kailangan mag-alala. By this, you can participate again in the divine nature of God. Hindi ko kailangan mag-alala, pwede akong matulog na mahimbing, pwede akong kumain na hindi nahihirapan at nabubulunan. Bakit? Bibigyan ako ng wisdom ng aking Panginoon. Amen? Ligtas na ako, hindi na ako dadaan sa galit ng Diyos. Amen po ba? So we are participating. Children of God are at rest. Sabi mo, I am at rest. Peace, at peace ako. Amen? So bakit? Kasi lahat ng pangako niya ay totoo. Ligtas ka na, anak ka na ng Diyos, may wisdom ka pa galing sa Panginoon. Amen? Praise God. So, marami po na iniisip, pera na lang, pastora. Hindi, nagkakamali ka. Pag may pera ka, wala kang wisdom, talo ka. Lulubog ka pa niyan sa utang. Alam niyo yung mga storya ng one-day millionaire, no? Nanalo sa loto, nanalo sa ganyan. Alam niyo po ba, after nila magamit yung pera na yon, minsan negative pa, mas malala pa sila sa inumpisahan nila. Dati naman walang utang, pero dahil sa bili dito, bili doon, sabi niyo, hindi pastora, maraming pera. Paano naman sila napalubog pa sa pera? Ang dami na pong story ng mga NBA players na ganyan. So, syempre, NBA, di ba? Million yan eh. Million ang bayaran dyan eh. So, after nung contract, naging millionaire sila. Bumili ng pinakamalaking mansyon. Bumili ng mga mamahaling sasakyan. Lamborghini, Porsche, kung ano-ano mga sasakyan. Alam niyo mo, pag-maintain nun, million din. Di ba? So, kung aasahan mo yung pera mong yon, pag minintay mo yung bahay mo, yung swimming pool mo, yung mga kotse mo, turnilyo lang nun, libo-libo na babayaran mo eh. Di ba? Kaya, they end up, no? They end up on a negative. Mean to say, hindi lang may natira sa kanila, negative pa. May kaso pa sila. Bakit? Kasi walang wisdom. So, kung papipiliin ka, pera o wisdom, piliin mo wisdom. Amen? Amen po ba? Yan po ang pinili ni Haring Solomon. Kaya lahat, bukod sa wisdom, ibinigay din sa kanya ng Diyos. Amen po? So, mahirap po ang get rich quick scheme. Uy, yayaman ka dito. O, 1 linggo lang, mayaman ka na. Alright? Get poor quick din yan. Mas maganda pa yung dahan-dahan mo binild up ang iyong wealth sa wisdom ng Panginoon. Nag-umpisa ka sa maliit, palaki ng palaki. Marami ka natutunan along the way. Pero yung biglaan, wala ka natutunan along the way. Hello? Ang bilis mawala nun. Kaya yung mga nag-uumpisa sa maliit, pasalamatan nyo ang Diyos. Lord, salamat sa maliit nito. Ang dami kong matututunan. Ang dami kong wisdom na mahihingi sa inyo kung paano ko gagamitin ito. Kaysa yung andyan na, yung biglang dami yan, walang wisdom na doon eh. Bakit? Ani mo pa wisdom, gamit lang ng gamit. Diba? Pero kung dahan-dahan mo na build yung business mo, yung wealth mo, alam nyo ba, yung mga dahan-dahan, sila yung maingat at matalinong gumamit ng pera. Kasi alam nila yung value. Amen? Huwag magagalit yung mga anak. Minsan kasi yung mga anak, pag binibigay mo lang laging ganyan, hindi nila alam yung value eh. Kaya kung makagasta ng McDonald's, yan ganyan na, pa! Di ba ikaw naman, iniisip mo, McDonald's ba o doon na lang sa may turon? Di ba nag-iisip ka pang gano'n minsan eh? Bakit? Alam mo yung value ng pera eh. Di ba? Kinita mo yun buong araw, tapos yung pamilya mo, isang kainan lang, ubos na yung kita.
'Di ba? So, nagkakaroon ng wisdom when you build up your business that way or your wealth that way. No? Pero yung mga binigyan mo lang, walang value yun eh. No? So, praise God, we have the wisdom of God. Magsimula ka man sa maliit, lalaki din yan sa wisdom of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastora, kailangan naman talaga ng pera. Totoo naman yun. Lahat tayo. Wala ditong hindi kailangan ng pera. Lahat po tayo, no? Kasi may bayarin tayo, may pinag-aaral tayo, may pinapakain tayo. Well, yan ang po kagandahan. When you have wisdom, kasama na po dyan ang kaperahan. Okay? Yan po ang kasamang pangako ng salita ng Diyos. Okay? Iyon po ang bonus. Proverbs chapter 3. Let's read. Ready? And go! Ayan na. You found wisdom na. And the man who gains understanding, bakit? For her proceeds, yung kita niya, ano daw? Are better than the profits of silver and her gain than fine gold. She is more. Ang alin, wisdom is more precious than rubies. And all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand, ano daw? Riches and honor. Tanong, wisdom o pera? Wisdom na. Kasi kalakip niyan ang pera. Amen? Hindi lang pera, honor kasama pa. Hindi sinora honor. 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 Okay? So, haba ng buhay ay ibibigay din sa iyo kapag may wisdom ka. Pag may pera ka, wala kang wisdom, iiksi ang buhay mo. Amen. Lahat ng lechon, bibilin mo. Lahat ng alak, tutunggain mo. Paano yan? Pero pag may wisdom ka at nagkaroon ka ng pera, iingatan mo ang sarili mo. Amen? Praise God. So, all in kapag may wisdom of the Lord. No? So, in the New Testament, dito po when you find wisdom. No? So, paano ba natin mahahanap yung wisdom? Ni-reveal na po. Right? Sa Proverbs kasi po, puro find wisdom, get wisdom. No? Laging hanapin mo yan, piliin mo yan. Okay? Pero hindi pinapangalanan kung sino yung wisdom. Brothers and sisters, sa New Testament, para sa ating mga mananampalataya, pinangalanan na kung sino ang wisdom. Alam niyo kung sino? Jesus is our wisdom. Sabihin nga natin yon, Jesus is my wisdom.